Kailangan nilang pumirma ng spiritual contract at maging mag-asawa. Tumanggi si Kawinan. Hindi raw siya ganoong klase ng lalaki. Hindi pwedeng basta na lang magpakasal. Kailangan muna nilang mag-date, magkilala, at patibayin ang relasyon. Ngunit sinabi ni Hong Lai na ubos na ang kanyang pasensya. Biglang inactivate ng babaeng nakapula ang blood contract. Isang blood bond ang nabuo sa pagitan nila. Sinabi ni Hong Lai na ang kanilang dugo ang saksi at ang kasal ay tuluyan ng naiselyo. Naramdaman ni Davinen na bumigat ang kanyang ulo. Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Sa sandaling iyon, isang alaala ang dumaloy 1,000 taon na ang nakalipas. Bumaba sa mundong ito ang mga demonyo at mga Diyos. Winakasan nila ang sangkatauhan. Natalo ang mga bayani, at ang kadilimang iyon ay tumagal ng 1,000 taon hanggang sa muli siyang isinilang. Napagtanto ni Davinen na ang nakita niya ay alaala ni Hongya mula sa nakaraang mundo. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagod. Kinaumagahan, kumatok ang kanyang kapatid sa pinto at tinawag siya para mag-almusal. Sobrang napagod siya kahapon kaya kinailangan pa siyang gisingin. Bumangon si Terinen at nagtatakang tumingin sa paligid. Naisip niya kung saan napunta si Hongya. Hindi ba't dapat ay magkasama sila? Ano nga ba ang nangyari sa kanyang nakaraang buhay? Nangako siya sa sarili na kapag nagkaroon ng pagkakataon, tatanungin niya ito balang araw. Naalala ni Davinen na ngayon ang araw ng pagpasok niya sa Kanglin Academy. Hindi niya dapat kalimutang magpaalam sa kanyang kapatid na si Linshi. Sinabi ng dalaga na ayaw niyang umalis ang kanyang kuya. Ngunit ipinaliwanag ni Davinen na hindi naman iyon panghabang buhay, uwi siya tuwing bakasyon. Habang nagsasalita, napansin ni Davinen na mas lalo siyang nagiging malapit sa kapatid niya. Ngunit alam niyang hindi niya ito maaaring isama. Sinabihan niya si Linshi na huwag mag-alala, tiyak na babalik siya. Tinawag ng driver ang binata at sinabing kailangan na nilang umalis. Umandar ang boss. Paalala ni Davinen sa kapatid na alagaan ang sarili. Ngunit sa isip ni Linshi, hindi sapat ang maghintay, susundan niya ang kanyang kuya balang araw. Pagdating sa Kanglin Academy, namangha si Kawinan. Napakaganda ng lugar. Naisip niya na tiyak na maraming magagandang babae ang nag-aaral dito. Napansin ng ilang estudyante ang pagdating ng bida. Ngunit para kay Kawinan, trabaho muna bago aliw, kailangan niyang mag-report at hanapin ang silid ng mga guro. Sa bulwagan ng mga bagong pasok, may isang guro ang nagsabing ang pinakamahusay na freshman ngayong taon ay magiging estudyante niya. Hindi ito naunawaan ng kanyang mga kasamahan. May ilan pang nagbiro kung dahil lang ba sa kanyang alindog ay kaya na niyang kunin ang gusto niya. Walang alinlangang sumagot ang babae, raw, ganoon nga. Napapaligiran si Kawinan ng mga guro. Magalang niyang tinanong kung paano siya makakatulong. Biglang nagsidagsaan ang mga guro, bawat isa ay gustong kunin siya bilang estudyante. Nakiusap si Davinen na huwag silang mag-away, maayos naman ang lahat sa maayos na usapan. Nagsimula ang mga guro na magyabangan, bawat isa'y ipinagmamalaki ang sarili. Para kay Davinen, hindi ito nakakagulat, may sariling tradisyon ang Zangland Academy. Isang babae ang lumapit at tinanong kung nais niyang maging estudyante niya. Napatingin si Davinen at agad napansin ang tindig ng guro. Sinabihan ng iba ang guro na huwag nang mangarap, hindi raw nila ibibigay ang estudyante. Ngunit kalmadong sinabi ng guro na huwag makinig si Kawinan sa iba. Iaalok daw niya ang pinakamagandang dormitoryo at sa hinaharap, isang espesyal na posisyon. Kailangan lang niyang kilalanin siya bilang guro. Wala nang nagawa ang iba kundi umamin ng pagkatalo. Walang makalaban sa kanyang presensya. Yumuko si Kawinan at magalang na humiling na tanggapin siya bilang estudyante. Ngumiti ang guro at inanunsyo na mula ngayon, ang binatang ito ay kanya ng estudyante. Hinaplos ni Tanglin ang noo ng kanyang estudyante at sinabi na huwag niyang kalimutang magsanay ng mabuti at huwag siyang bibigin. Napansin ni Davinen na may kakaibang bango ang kanyang guro. Ngunit agad din siyang binalaan ni Tanglin, kapag binigo niya ito, tiyak na hindi siya palalampasin. Naisip ni Davinen na maganda ang lugar na ito. May kanya-kanya pang dormitoryo, wala nang hihigit pa rito. Biglang may tumawag sa kanya mula sa bintana at tinanong kung siya nga ba ang bagong dating na si Lin A. Ipinakilala ng estudyante ang sarili bilang Xiang Chang. Ayon sa utos ng guro, siya ang magiging gabay ng bagong pasok. Magalang na bumati si Kawinan at hiniling na alagaan siya. Tumawa si Xiang Chang at sinabing huwag na siyang formal, Fatso na lang daw ang itawag sa kanya. Nagtanong si Kawinan kung ano ang tingin niya kay Teacher Tanglin, mahigpit ba ito? Sagot ni Fatso, isa raw itong sandatang kayang gumiba ng buong lugar. Biro pa niya, malamang daw ay pumayag si Kawinan maging estudyante ni Tanglin dahil sa mga pangakong espesyal sa hinaharap. Nagulat si Kawinan, hindi ba ganoon nga? Tumawa ang matabang estudyante at sinabing minsan na rin siyang naloko. Bilang veterano, kailangan daw niyang balaan ang bagong pasok. Ayon kay Fatso, tuso raw talaga si Tanglin, ang palayaw pa nga nito ay bruha.
Ayaw na raw niyang balikan ang usapang iyon. Ang ipinangakong espesyal na posisyon ay naging bangungot lamang at malabong kayanin iyon ng isang baguhan. Dagdag pa niya, kadalasan daw ay walang napapala ang bagong estudyante sa ganitong sitwasyon. Ngunit kalmado si Kavenan. Wala raw siyang ikinababahala. Sinabi ni Fatso na bahala na siya, nasa kanya ang desisyon. Samantala, sa isang opisina, isinumbong ni Yang Xiao sa kanyang lolo na si Garinen ang may kasalanan sa lahat. Bukod pa roon, naging estudyante pa raw ito ni Tanglin. Palagi raw silang nagtatagisan at maaaring mawala ang kanyang impluensya. Humingi siya ng tulong. Kalmadong sinabi ng matanda na huwag mag-alala, siya na ang bahala sa mayabang na binata. Pagbalik sa dormitoryo, nagpahinga si Karinan. Hindi niya inasahan na may sariling paliguan ang silid. Habang nagpapahinga, biglang lumitaw si Hong Nai sa tabi niya. Nagulat ang binata, paano siya napunta roon? Naisip ba niyang talagang nasa loob niya ito? Ipinaliwanag ni Hong Nai na nasa kanyang espiritual na mundo siya, isang espasyong nabuo mula sa espiritual na enerhiya. Dahil sa napakalaking reserba ng kapangyarihan ni Darinen, malawak ang kanyang espiritual na mundo. Sa kasamaang palad, mahina pa ang pinagsamang lakas kaya hindi pa lubos na nagagamit ang potensyal nito. Tinanong ni Darinen kung kaya siya nakatali kay Hong Nai at naninirahan sa kanyang espiritual na mundo ay dahil lamang sa kanyang panloob na enerhiya. Kinumpirma ito ng babae. Nasira na raw ang sarili niyang espiritual na mundo at hindi na siya makapag-ipon ng sapat na lakas sa anyong espiritu. Pinutol ni Darinen ang paliwanag at sinabing darating ang panahon na kailangan nilang pag-usapan ang lahat ng malinaw, ang ugnayan nila, ang kontrata, at ang tunay na dahilan ng lahat. Handa siyang unti-unting palakasin ang kanyang espiritual na enerhiya at tuklasin ang buong katotohanan. Biglang may malakas na katok sa pinto. Mabilis na lumabas si Darinen at pasigaw na sinabi na tinamaan ng kidlat ang mga nangingialam. Ngunit pagtingin niya sa labas, wala ni isang tao. Sino ang gumagawa ng kalokohan? Napansin niya ang isang anino, may kung anong mabilis na lumipad pabalik sa loob ng silid. Agad siyang bumalik at doon niya nakita ang isang dilaw na ferret na nakaupo sa sofa. Tinanong siya ng hayop kung paano niya naiwasan ang pag-atake nito, ibig sabihin, hindi raw siya ganoon kahina. Napaisip si Kavenan. Ito ba ang dilaw na nagsasalitang ferret mula sa mga alamat? Ayon sa kwento, tuwing hating gabi ay naghahanap ito ng tao at nagtatanong, anumang isagot ng tao, iyon ang anyong magiging kapalaran niya. Ngunit may anyo na ang hayop na ito. Bakit pa ito nagpakita? Napansin ng ferret ang pagkalito ng binata at sinamantala ang pagkakataon. Bigla itong sumugod at sinabing wawasakin na niya si Kavenan. Ngunit sa isang iglap, napigilan ito ng isang pares ng bunting. Isang boses ng babae ang umalingaw-ngaw, nagtatanong kung paano naglakas loob ang isang hamak na daga na atakihin ang kanyang asawa. Napatingin si Darinen sa ferret na nakahandusay at malamig na sinabing napaka-despicable nito. Inangat ni Hong Ya ang kanyang gunting at sinabing isa lamang itong dilaw na ferret, dudurugin niya ito at tapos na ang lahat. Ngunit pinigilan siya ni Darinen. Huminto si Hong Ya, lumingon at mumiti. Talaga raw ba siyang tinawag na mahal? Sinabi ni Darinen na kung narito na rin lang ang ferret, mas mabuting paglibangan muna nila ito, halimbawa, gawing pagkain. Pagkalipas ng 10 minuto, nakagapos na ang ferret. May luha sa mga mata nitong tinanong kung seryoso ba sila, masarap daw ba talagang kainin ang dilaw na ferret. Kalmadong sinabi ni Darinen na hihiwain nila ito at titikman dahil hindi araw-araw may pagkakataong makatikim ng dilaw na ferret. Nanginginig na nagtanong ang hayop kung handa ba talagang kainin ng dalawang demonyo ang isang maliit at cute na nilalang. Sumagot si Darinen na kung ayaw nitong maging pagkain, kailangan nitong umamin bakit ito umatake at sino ang nag-utos. Tumanggi ang ferret. Hindi raw sumusuko ang mga ferret. Kaya sinabihan ni Darinen ang kanyang mahal na magsindi ng apoy, ihahawin na raw nila ang ferret ngayong gabi. Biglang nagbago ang isip ng hayop at umamin. Siyang Guang ang nag-utos. Doon napagtanto ni Darinen na ito ang galaw ng lolo ni Yang Xiao, isang mataas na elder ng Kanglin Academy. Naging maingat ang bida. May mga taong gusto talagang mawala siya. Lumabas ang abiso ng sistema, may pagpipilian siya, palayain ang ferret, sirain ito, o maging chef at magluto ng isang espesyal na putahe. Pinili ni Darinen ang una. Sinabi niyang pinahahalagahan niya ang buhay at palalayain niya ang ferret. Nagulat ang hayop, akala niya niloloko lang siya. Pati si Hong Ya ay nagulat. Ano raw ba ang ginagawa ng kanyang asawa? Kalmadong sinabi ni Darinen na umalis na ito agad. Nagpasalamat ang ferret at sinabing napakabuti niyang tao.
Iniulat ng sistema na kumpleto na ang gawain. Ang gantimpala, bone marrow purification pills. Napangiti si Tavinen at naisip na ngayong tapos na ang gawain, pwede na niyang tigilan ang pagpapanggap na mabait. Nahuli ni Tavinen ang dilaw na ferret at tinanong kung saan ito pupunta. Tatakas ba talaga ito? Nalito ang hayop. Kakapalaya lang nito, ibig sabihin, hindi pala mapagkakatiwalaan ang taong ito. Kalmadong sinabi ni Tavinen na totoo, pinalaya niya ito. Pero nagbago ang isip niya. Minsan daw, ganoon talaga. Ilang sandali lang, ang ferret ay nakagapos na mula ulo hanggang paa ng tape, ni hindi man lang makagalaw. Nagtanong si Hongya, mahal, kakainin mo ba siya? Sumagot si Tavinen na hindi siya kumakain ng ganoong bagay, pero may mas magandang ideya siya. Isang kwintas o kolar ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Kinabukasan, sa bakuran ng dormitoryo, ang dilaw na ferret ay nakakadena na parang asong bantay. Galit na galit ito. Mahigit kalahati na raw ng buhay niya ang lumipas, pero ginawa lang siyang guard dog ng isang bastos. Tahimik ang buong gabi. Hindi na nanggulo ang ferret. Masayang masaya ang bida. Nagising si Tavinen, umupo sa kama at tumingin kay Hongya. Matapos niyang inumin ang bone cleansing pill kagabi, tumaas ang kanyang temperatura at nawalan siya ng malay. Mabuti na lang at may nag-alaga sa kanya. Buong gabi siyang binantayan ni Hongya. Naisip ni Tavinen na hindi rin pala masama ang may asawa. Nagising din si Hongya at umupo sa kama. Sinabi niyang napakahimbing ng tulog niya. Tinanong ni Tavinen kung ano ang pakiramdam ng kanyang mahal. Hindi niya maunawaan kung bakit may kaunting takot pa rin siya sa kanya. Sinabi ni Hongya na mas lumakas at mas gumwapo ang kanyang asawa. Tumingin si Tavinen sa salamin at napangiti, tama nga siya. Mukhang epekto iyon ng tableta. Ramdam niya na umaapaw sa lakas ang buong katawan niya. Ngunit binalaan siya ni Hongya. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Tavinen ang tableta, pero masyado pang maaga para magsaya. Ipinaliwanag niya na ang ininom niyang tableta ay kayang magpataas ng husto ng lakas, pero sa kasalukuyang katawan niya, hindi pa niya ito kayang lubusang maabsorb. Sa pagkakataong ito, tinulungan siya ni Hongya na pigilan ang sobrang lakas ng tableta upang hindi siya magdusa. Ngunit kung gusto niyang ganap na masipsip ang lakas ng bone cleansing pill, kailangan muna niyang palakasin ang katawan niya hanggang strength. Doon palang magsisimula ang tuloy-tuloy na paglilinis ng mga kalamnan at buto. Tinanong ni Tavinen kung alam niya kung paano iyon gawin. Kung ganoon, bakit pa sila maghihintay? Panahon na para magsanay silang magkasama. Nagulat si Hongya. Sino raw ba ang inaakala niyang siya? Ngunit sa isip ni Tavinen, ang babaeng ito ay hindi basta-basta mahahawakan. Ngumiti siya at sinabing para sa kanya, ang kanyang mahal ay parang milk tea, gusto niyang hawakan araw-araw. Sa huli, pumayag si Hongya at sinabi ang pinakamabilis na paraan para linisin ang mga kalamnan at buto. Simple lang daw, tiisin ang matinding pisikal na sakit. Sa madaling salita, kailangan siyang bugbugin. Dumating ang araw ng welcoming ceremony para sa mga freshmen. Isa-isang inimbitahan ang mga estudyante na lumabas sa field. Hindi alam ni Tavinen kung dapat ba niyang pagkatiwalaan ang paraang sinabi ni Hongya. Ngayon, iba na ang tunog nito sa kanya. Habang naglalakad, nakasalubong niya si Fatso, na nagtanong kung bakit mukhang malalim ang iniisip ni Tavinen. Tutal, araw ng pagtanggap sa kanila ngayon, dapat daw ay masaya siya. Sumagot ang binata na medyo nahihiya siya sa sarili dahil sa sobrang kagwapuhan niya, nakakailang daw kapag pinagtitinginan. Narinig iyon ng mga dalagang nakapaligid at agad nagsabing gwapo talaga siya. Isa raw siya sa pinakamapormang freshman ngayong taon. Naisip ni Tavinen na masarap din pala sa pakiramdam ang maging sentro ng atensyon. Kaya nagpasya siyang gumanap bilang isang cold prince, ang tipong gwapong hindi madaling maabot ng mga babae. Nakita niya ang kanyang mentor na si Tanglin at agad itong binati. Tuwang-tuwa si Tanglin nang makita ang kanyang estudyante. Ipinakilala niya si Tavinen sa mga senior na sina Mujang, Chinui, at Hoen. Idinagdag pa niya na si Sutang ay kabilang din sa kanilang grupo. Dati itong naging examiner ng mga bagong pasok, kaya nagkakilala na sila noon. Napansin ni Sutang na nahuli si Tavinen sa unang araw ng klase. Ngumiti si Tavinen at sinabing ilang araw lang silang hindi nagkita, pero mas gumanda raw ang hubog ng katawan ni Sutang. Agad siyang sinabihan nitong walang hiya. Gusto sanang ipaalala ni Tavinen ang pagiging malapit nila noong huli, ngunit hindi na siya nakapagsalita, sinipa siya ni Sutang. Mabuti na lang at naiwasan niya ito. Sinabihan ni Mujong Chinui si Sutang na kumalma, ang lalaking ito raw ay sarili na niyang kalaban.
Napansin ni Tanglin na mahusay gumalaw si Karenan. Sinabi ng mentor na nakakalap na siya ng impormasyon tungkol sa bagong estudyante at hindi raw niya inakala na si Karenan ay anak ni Lin Yuan. Napabulalas ang matabang estudyante, posible raw ba yon? Idol niya si Lin Yuan. Nagulat si Hao Tong. Hindi ba't si Lin Yuan ang pinakamalakas na tao sa lungsod ng Kanglin noon? Sinabi ni Sutang na si Karenan ay nagmula sa pamilya ng pinakamalakas na bayani. Lalong nagulat ang bida, hindi niya inakalang ganoon karaming tao ang may alam tungkol sa kanyang adoptive father, lalo na't kahit siya mismo ay malabo na ang alaala tungkol dito. Napansin naman ni Chu Jungxiao na mas malakas at mas buo na ang pangangatawan ni Karenan kumpara noon. Anong klaseng training daw ang ginamit ng S-bruha na si Tanglin para mapabilis ng ganoon ang kanyang pag-unlad? Samantala, iniisip ni Yang Xiao na hindi pa bumabalik ang dilaw na whistle na ipinadala ng kanyang lolo. Ngunit mukhang maayos si Karenan, ibig sabihin, bigong-bigo ang lihim na plano. Humiling ng katahimikan ang isang matandang lalaki at binati ang mga freshmen. Siya pala ang Deputy Director ng Kongland Academy, si Squan Yang. Sinabi niyang ikinagagalak niyang makita ang lahat sa welcoming ceremony. Dagdag pa niya, ang mga kabataan ay pumasok sa akademya na may hangaring maging pinakamalakas, kaya inaasahan ng Kanglin Academy ang kanilang mga magiging tagumpay. Pagkatapos, inanyayahan niya ang mga outstanding freshmen na umakyat sa entablado upang tanggapin ang kanilang personal na Kanglin emblems at magbigay ng maikling pagpapakilala. Palihim na tinanong ni Dawaynan si Fatso kung ano ba ang mga emblem na iyon. Ipinaliwanag ng matabang kaibigan na ang mga iyon ay gantimpala ng akademya para sa mahuhusay na freshmen. Isa itong student card para sa lahat ng aktibidad sa akademya at higit pa roon, isa rin itong special storage device. Sa madaling salita, napakahalagang kayamanan. Lalong namangha si Karenan. Hindi niya inakalang may ganitong klase ng mga kayamanan ang Kanglin Academy. Ipinakita ni Fatso ang sarili niyang Kanglin emblem at muling nagulat ang bida. Nagulat si Karenan. Outstanding freshman talaga ang matabang iyon dati. Talagang mapanlinlang ang anyo. Medyo nainis si Fatso at tinanong kung may modo ba siya. Walang paligoy-ligoy na sumagot si Karenan, sinasabi lang niya ang nasa isip niya. Tinawag sa entablado ang outstanding freshman ng unang grupo, si Chu Jungxiao. Nagpasalamat ang dalaga sa akademya at nangakong hindi niya bibigyan ang tiwalang ibinigay sa kanya. Sumunod ang outstanding freshman ng ikalawang grupo, si Yang Xiao. Buong yabang niyang inanunsyo na lalaban siya para sa titulong pinakamalakas na estudyante ng Kanglin Academy at ipagmamalaki raw siya ng akademya balang araw. Napangiti si Karenan. Naisip niya na kapag siya ang umakyat sa entablado, magbibigay siya ng talagang kakaibang talumpati. At dumating ang sandali, ang outstanding freshman ng ikapitong grupo, si Karenan, ay inanyayahang umakyat sa entablado. Lumitaw ang abiso ng sistema, may pagpipilian siya, opisyal na talumpati, matapang na talumpati, o positibong talumpati. Napansin ni David na may kasamang charm points ang gantimpala. Ibig sabihin, mas makakaakit pa siya ng atensyon. Sa isip niya, bilang isang mabuting binata, dapat sanay piliin niya ang unang opsyon. Pero gusto niyang maging pinakakaakit-akit at para sa training niya, kailangan pa nga niyang mabugbog. Kaya pinili niya ang ikatlong opsyon, ang maging isang mabuting bata. Ngumiti si Karenan at nagsalita. Sinabi niyang sobrang saya niyang matanggap ang titulong outstanding freshman, ngunit ikinahiya niya ito dahil hindi raw siya karapat-dapat. Nabigla si Chu Jungxiao, ano raw ang pinagsasabi niya? Nagpatuloy si Karenan. Inilarawan niya ang sarili bilang isang walang kwentang mahina, walang lakas at walang maipagmamalaki. Ngunit sa kabila nito, ginawaran pa rin siya ng akademya ng isang mataas na titulo. Dahil doon, lubos niyang naramdaman ang dakilang puso ng akademya. Nagpasalamat siya sa lahat ng naroon dahil sa kanilang pagiging mapagbigay sa kanya at umaasang sa hinaharap ay mas magiging mapagbigay pa sila. Nangako siyang magsisikap na lumakas at maging haligi ng Kanglin Academy. Napasaisip si Chu Jungxiao, nagkamali ba siya ng paghusga sa lalaking ito? Samantala, naggitngit sa loob si Yang Xiao, tila inagaw ng lalaking ito ang lahat ng kanyang karangalan. Iniulat ng sistema na kumpleto na ang gawain at naibigay na ang gantimpala. At doon, biglang nagbago ang tono ni Karenan, mariin niyang idineklara na kasinungalingan ang lahat ng sinabi niya kanina. Para sa kanya, walang kwenta ang lahat ng naroon. Walang sinuman ang nakapaghanda sa rebelasyong iyon. Paano niya nagawang sabihin yon? Humakbang siya pasulong at mumisi. Sinabi niyang hindi siya tatakbo.
Ang sinumang hindi sumasang-ayon ay maaaring lumabas at subukang suntukin siya, ilabas daw nila ang kanilang galit. Sa isip ni Davinen, kung mabubugbog siya, mas bibilis ang pagkatuto niya sa paraan ng paglilinis ng kalamnan at buto. Mabilis na nagsalita ang vice principal, sinabing tapos na ang welcome ceremony at dapat nang umalis ang lahat sa maayos na paraan. Ngunit para kay Davinen, kulang pa ang gulo. Malakas niyang sinabi na sabay-sabay na silang lumapit. Nakiusap si Fatso sa mga estudyante na pagbigyan muna si Davinen sa pagkakataong ito. Ngunit malamig na sinabi ni Davinen na wala siyang silbi, bakit daw siya nagpapanggap na bayani. Nagulat si Fatso. Ano raw ba ang pinagsasabi ng lalaking ito? Sa totoo lang, hindi na raw niya kailangang gumawa ng kahit ano, ang matabang lalaki na mismo ang haharap sa kanya. Sinabi ni Chu Jungxiao na wala nang makakapagpabago kay Davinen. Samantala, nasiguro ni Mu Jungkinwei na tama ang kanyang hinala, ang lalaking ito ang sarili niyang pinakamalaking kalaban. Para kay Mentor Tanglin, talagang baliw ang binata. Ngunit bahagya niya itong nakitaan ng pagkakahawig sa kanyang adoptive father. Gayunpaman, malinaw na sinadya nitong magpabugbog, tiyak na may dahilan. Malakas na sinabi ni Davinen na gusto niyang masaktan. Isa raw siyang sobrang astig na master, walang kapantay, nagbubuga ng kulog at kidlat. Kanina pa raw siya nakatayo roon mula umaga. Wala raw ba talagang gustong sumapak sa kanya? Pinayuhan siya ni Hongya na umuwi muna at bumalik na lang sa ibang araw. Ngunit tumanggi si Kavenan. Hindi raw siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang lubusang maabsorb ang lakas ng bone washing at makamit ang S-rank na katawan. At para mangyari iyon, kailangan talaga niyang mabugbog. May isang estudyanteng tuluyan ng nainis. Gusto na raw talaga niyang suntukin ang lalaking ito, kanina pa raw ito naghahamon. Sinabi ng iba na baliw talaga ang lalaking ito. Nainis si Kavenan. Anong klaseng panahon raw ito? Ni ang magmakaawa na mabugbog ay hindi na raw posible. May isang estudyanteng nagmungkahi, kung talagang matapang siya, mag-confess daw siya kay Mo Qincheng, isa sa 4 na dilag ng akademya. Agad na sinabi ni Davinen na sobrang tapang niya. Kung isa raw ito sa 4 na dilag, siguradong maraming humahanga rito. Kapag umamin siya, tiyak na hahabulin siya ng mga tagahanga nito. Napagpasyahan ni Davinen na isulat ang kanyang confession sa public page ng akademya. Pinilit ni Hongya na pigilan ang sarili. Nagpapanggap lang naman daw ang asawa niya. Kailangan niyang manatiling kalmado. Ilang sandali ang lumipas, nagtagumpay si Kavenan. May sumagot na. Biglang may napakaraming estudyante ang lumitaw sa kanto, lahat galit at puno ng agresyon. May dala pang mga sandata ang ilan. Sumigaw sila na huwag mangarap si Kavenan sa kanilang diyosa. Ngayon daw ay dudurugin na siya. Napaisip si Kavenan, nagkamali yata siya. Bakit napakarami nila? Sinabi ni Hongya na babalik na siya sa spiritual dimension. Kung desidido raw ang kanyang mahal na magsanay, dapat niya itong gawin ng buong husay. Samantala, nabasa rin ni Mo Qincheng ang mensahe sa public page. Napangiti siya at naisip na tatandaan niya ang pangalang Lin Chu. Siya ang kauna-unahang lalaking naglakas loob na umamin sa kanya ng ganoon katapang. Si Kavenan ay binugbog ng husto. Sa gitna ng sakit, kakaiba ang pakiramdam, masakit ngunit may halong kasiyahan. Ang pinakamahalaga raw ay huwag muna siyang mamatay. Hindi na nakatiis si Mentor Tanglin. Mariin niyang sinabi na tatapusin na niya ito. Paano raw naglakas loob ang mga ito na guluhin ang kanyang estudyante? Binilang niya ang 3 segundo at inutusan ang lahat na maglaho. Unti-unting nabawasan ang mga estudyante hanggang sa halos wala nang natira. Tinanong ni Tanglin si Kavenan kung sinadya niyang galitin ang lahat. Ganito raw ba talaga ang paraan ng pagsasanay niya? Sumagot si Kavenan at tinanong kung may galit ba sa kanya ang kanyang guro. Ngumiti si Tanglin at sinabing nakamamangha ang husay niya sa pananalita. Idinagdag pa ng guro na magbubukas ang isang spiritual source sa akademya makalipas ang 2 araw, kasabay ng muling pagsilang ng espiritual na enerhiya ng mundo. Sa buong lupain, lilitaw ang hindi mabilang na bakas ng enerhiya, at ang spiritual source ay isa na rito. Maaaring isipin ang spiritual source bilang isang mainit na bukal na puno ng espiritual na kapangyarihan na makakatulong sa isang tao na mabilis na lumakas. Ngunit limitado lamang ang oras ng pagbubukas nito. Kaya sinabi ni Tanglin na dapat munang patatagin ni Davinen ang kanyang lakas sa loob ng 2 araw. Dapat daw siyang magpasalamat sa kanya dahil sa impormasyong ito. Pagkatapos ay inutusan siya ni Tanglin na sumunod. Panahon na raw para tuparin ang pangako niya, ang espesyal na estado ng kanyang estudyante. Tuwang-tuwa si Kavenan. Ngunit binalaan siya ni Fatso, hindi raw iyon magandang senyales. Mukha raw sinusubukan lang siyang takutin, pero hindi na umatras ang bida.
Tanghali, sa bundok sa likod ng akademya, piliting tumatakbo si Garines palayo sa isang dambuhalang batong gumugulong pababa. Ito na ba talaga ang tinatawag na espesyal na estado? Kalma lang na sinabi ni Tanglin na kailangan niyang bilisan kung ayaw niyang mamatay. Sunod, si Garinen ay nagpupush up sa lupa, habang nakaupo mismo si Tanglin sa kanyang likod, sinasabing huwag siyang tumigil, 1,000 na lang ang kulang. Pagkatapos, nakaupo ang binata na nakatali ang mga kamay, habang winawasiwas ni Tanglin ang isang latigo sa likuran niya. Sinabi nitong kalahating oras na lang ang kailangan niyang tiisin. At parang hindi pa sapat, pinatalon siya mula sa bangin papunta sa isang trampoline. Sinabi ni Tanglin na huwag matakot at maging matapang. Sa isip ni Davinen, kung magpapatuloy ito, malamang mamatay talaga siya. Kailangan na niyang makalabas sa impyernong ito. Nagreklamo siya na hindi pa siya kumakain o nagpapahinga buong araw. Sa isip niya, isang tunay na demonyo si Tanglin. Ngunit pumayag ang guro na bigyan siya ng ilang minutong pahinga. Doon sinabi ni Tanglin na gusto niyang pag-usapan ang kanyang ama, si Lin Yuan. Inamin ni Davinen na kaunti lang ang alam niya tungkol sa nakaraan ng kanyang ama. Noong buhay pa ito, bihira raw itong magsalita tungkol sa sarili. Karamihan sa nalaman niya ay mula lang sa ibang tao. Sinabi ni Tanglin na kung ganoon, hindi niya nauunawaan kung gaano kadakila ang kanyang ama. 10 taon na ang nakalipas, isang hukbo ng mga demonyo ang umatake sa lungsod ng Kangan. Maraming sibilyan ang pinatay, at ang sangkatauhan ay naharap sa walang kapantay na panganib. Sa sandaling iyon, walang takot na humarap si Lin Yuan at ipinagtanggol ang lungsod kasama ang kanyang Baselard Squad. Ibinunyag ni Tanglin na isa rin siya sa mga kasapi ng squad na iyon. Isang karangalan daw na makipaglaban siya ng magkatabi kay Lin Yuan. Sama-sama nilang pinrotektahan ang mga mamamayan, pinupuksa ang mga demonyo ng walang pag-ingat sa sariling buhay. Lumaban sila para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ngunit napakarami ng mga demonyo, mayroon pang ang S-class. Pagkatapos ng sunod-sunod na labanan, nagtagumpay ang Baselard Squad na itaboy ang pagsalakay. Ngunit kapalit nito ang buhay ni Lin Yuan at ng iba pang miyembro ng squad. Hindi alam ni Davinen na namatay ang kanyang ama habang ipinagtatanggol ang sangkatauhan. Tahimik niyang naisip, kahit isa lang siyang taong halos hindi ko kilala. Ang maging anak ng ganitong lalaki ang pinakamalaking karangalan. Pagdating niya sa mundong ito, mabilis na napagtanto ng bida na kailangan niyang kalimutan ang komportableng buhay. Dahil ang mga tao ay hindi namumuhay sa mapayapang panahon, namumuhay lamang sila sa mga lugar na pansamantalang tahimik. Ang kapalit ng maikling panahong kapayapaan na ito ay ang dugo at buhay ni Lin Yuan at ng iba pang kasapi ng kanilang squad. Matapos mamatay ang kanyang ama, ang nakatatandang kapatid ni Davinen ay sumali sa Superpower Squad at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga demonyo upang ipagtanggol ang lungsod. Sa kagustuhan ng tadhana, dumating si Davinen sa mundong ito. At ngayon, para sa sarili niya, para sa mga mahal niya, at para sa buong mundo, kailangan niyang lumakas at gumawa ng kabutihan. Ipinanganak siyang muli upang protektahan ang mundong ito. Sinabi ni Davinen sa kanyang guro na sapat na ang pahinga. Gusto na niyang magpatuloy sa pagsasanay. Kailangan niyang lumakas agad. Walang pagtutol si Tanglin at malamig na iniutos sa kanya na gumawa pa ng 1,000 push-ups. Samantala, may mga nakatatanda na nagsabing dapat nang paalisin si Lin Yi, naiintindihan ba raw iyon ng kausap nila? Sumagot si Muhi, isang outstanding student ng ikalawang grupo, na isang hamak na freshman lang iyon at kaya niyang durugin anumang oras. Ibinigay ng elder ang isang bag na may 1,000 spirit stones. Walang dapat magkamali, kailangang ayusin ang problemang ito. Kalmadong sinabi ni Muhi na huwag mag-alala ang deputy director. Isa siyang estudyanteng may rank ability, may karapatang makilahok sa agawan ng spiritual source, at malinaw na mas malakas kaysa kay Davinen. Sa isip ni Muhi, kung muling maglakas loob si Davinen na bastusin ang kanyang diyosa na si Moking, agad niya itong wawasakin. Wala raw tutulong kay Davinen, at babalik siya para sa gantimpala matapos niyang tapusin ang lalaking iyon. Kinabukasan, nagpaalam si Davinen kay Hongya. Aalis na siya, ngayon ang araw ng pagpunta niya sa spiritual source. Marahil sa gabi, may pagkakataon pa raw para sa paired cultivation. Naisip ni Davinen na sa tulong ni Hongya, sa makademonyong training ni Tanglin, at sa epekto ng bone cleansing pill, malapit na niyang makamit ang S-rank na katawan. Napansin niya ang dilaw na ferret na natutulog habang nakatali. May maliit na bahay aso at buto sa tabi nito. Lumapit si Davinen at tinanong kung ano ang problema, nagwewelga ba ito sa pagkain o ayaw lang sa buto. Malamig na sinabi ng ferret na mas pipiliin itong magutom hanggang mamatay kaysa tumanggap ng kahit ano mula sa kanya. Ngumiti si Davinen at naglabas ng piraso ng manok. Tinanong niya kung tatanggapin ba yon ng hayop.
Agad na inagaw ng ferret ang manok at sinabing susubukan lang daw, kahit siguradong walang lasa. Tumawa si Davinen at sinabing walang nilalang ang kayang tumanggi sa masarap na pagkain. Bilang pasasalamat, binalaan siya ng ferret na mag-ingat sa mga susunod na araw. Kilala raw nito ang ugali niyang guang, hinding-hindi ito susuko at magpapadala pa ng iba. Napaisip si Davinen, hindi rin pala ganon kasama ang weasel na ito. Ipinahayag ni Tanglin sa mga estudyante na ang lugar ng cultivation nila ngayong araw ay ang spiritual spring. Hindi inakala ni Davinen na may ganitong likas na lugar malapit mismo sa lungsod. Dagdag pa ni Tanglin, bawat estudyante ay may 500 spirit stones na nakaimbak sa kanilang Kanglin emblem, isang regalo mula sa akademya. Napakahalaga ng mga batong ito sa spiritual spring, kaya kailangan itong gamitin ng matalino. Pagdating pa lamang ng mga estudyante sa spiritual spring, kailangan na nilang ihagis ang mga spirit stone sa loob nito upang mas mapalabas ang espiritual na kapangyarihan. Tinanong ni Davinen si Fatso kung ano ba talaga ang mga spirit stone. Ipinaliwanag ni Fatso na ito ay leaks na mga bato na naglalaman ng espiritual na enerhiya, pwedeng gamitin bilang konsumable para magpanumbalik ng lakas, at nagsisilbi ring pera sa mundong ito. Nang tuluyang mabuksan ang source, nag-unahan ang mga estudyante sa pagkuha ng pwesto. Sinabi ni Sutang na oras na para kumilos at mas mabuting makakuha ng magandang lugar ng maaga. Sinabihan ni Tanglin si Little Chu na bumalik agad, maghihintay siya roon. Nangakong babalik si Lin Chu. Namangha si Kawinan sa tanawin. Napakaganda ng source, nasa loob ito ng isang hiwalay na yungib. Naisip niyang napakalaking biyaya kung mapapasakop ng Zangland Academy ang ganitong lugar. Sinabi ni Fatso na tutulungan muna niya ang mga babae na makahanap ng magandang pwesto. Nainis si Kawinan. Anong klaseng kaibigan yon kung ipagpapalit siya sa mga babae? Hindi man lang niya iminungkahi kung aling bukal ang mas mainam. Bigla siyang nagulat, naroon din pala siyang Xiao. Ibig sabihin, kailangan niyang maging mas maingat. Hindi alam ni Davinen kung saan pupunta, kaya umasa siya sa kanyang intuisyon. Sa harap niya ay isang malaki at matibay na tarangkahan. Inisip niyang may kakaiba sa likod nito. Sinipa niya ang pinto at pumasok. Ang nakita niya ay talagang nakagulat, may mga babae sa mainit na bukal. Agad siyang nakilala ng mga ito, siya si Lin Chu. Naisip ni Moking Cheng na ito ang lalaking umamin sa kanya sa public page ng akademya. Napagtanto ni Davinen na aksidente siyang napadpad sa maling lugar. Lumabas ang abiso ng sistema at nag-alok ng pagpipilian, tumitig at umalis, tumalon sa bukal at magsimula ng water disco o humingi ng tawad. Naisip ni Davinen na sa sitwasyong ito, wala nang paliwanag ang kailangan. Pinili niya ang ikalawang opsyon at tumalon sa bukal. Isang malakas na putok ang sumunod, palipad siyang itinapon palabas ng silid. Napagtanto ni Muhi na si Kavinen ay itinaboy palabas ng silid ni Moking Cheng. Nakita niya ba ang hindi dapat? Samantala, kahit masakit ang katawan, napansin ni Davinen ang isang maliit na bukal at nakaramdam ng siksik na espiritual na enerhiya. Nakakuha pa siya ng gantimpala mula sa sistema. Biglang lumitaw si Hongya sa harap niya at malamig na nagtanong, hindi pa ba ako sapat para sa'yo? Bakit kailangan mo pa ng iba? Sa isang malakas na bang, sinipa ang pinto. Si Muhi ang nasa bungad. Galit niyang tinanong kung paano naglakas loob si Gavenen na bastusin ang kanyang diyosa, si Kingking. Idineklara ni Muhi na tatapusin niya si Gavenen ngayong araw at sumugod siya. Mahusay na naiwasan ni Davinen ang mga atake. Ngunit dahil sa sobrang bangis ng sagupaan, nawasak ang bukal at nagsimulang bumigay ang lupa. Habang nahuhulog, naisip ni Davinen, mayroon pa kayang ibang bagay sa ilalim ng bukal na ito. Kumapit siya sa gilid ng bangin gamit ang isang kamay. Si Muhi ay nakabitin sa ibaba at hinawakan ang paa ni Davinen upang hindi mahulog. Ngunit hindi na nila kinaya, patuloy silang bumagsak sa kailaliman. Kasabay ng pagbagsak ay ang mga sigaw ng takot. Mabilis na sumunod si Hongya sa kanyang asawa. Habang nahuhulog, sumigaw si Muhi na natapos na ang kanyang misyon.